Magandang umaga sir at kumusta po ang bayan ng Anao as of today po? Actually, ang bayan ng Anao ay generally peaceful at very cooperative naman po yung ng ating mga kasama po dito. Lalong-lalo na po yung ating LGU, yung local government unit at ang ating local chief executive. Okay naman yung kanilang mga suporta sa kapulisan. Sir, sa darating na barangay NSK election, kumusta po dito? Yun nga po, gaya ng sinabi ko kanina, generally peaceful po at wala naman pong nabubuong alitan po sa pagitan po ng ating mga kandidato. Actually, meron po kaming ginanap na peace covenant noong Biyernes. Kasama po ang AFP, ang mga pastors, pari at mga kandidato. 504 po yung mga kandidato. Kasama rin namin si Mayor at yung ating MLGOO. Wala namang mga natatanggap na mga death threat itong ating mga magkakatunggali sa barangay NSK election 2023, sir? As of now po, negative po. Negative po. Talagang generally peaceful naman po. At napakagandang balita yan, sir, na dito sa bayan ng Anao ay talagang napakapayapa. Ano-ano po yung mga programa pa natin ginagawa, sir, para mas mapanatili pa natin ang kapayapaan at kaayusan dito sa bayan ng Anao? Pinapanatili po natin yung ating magandang deployment, ang ating mga anti-crime strategy, yung crime prevention plan natin. Tapos yung po ni RD, yung programa po ni RD, yung anti-helmet law, pinapakan po natin yan. Opo. Ini-enforce po natin yan. At saka palagi po yung mga red teaming dito, palagi pumupunta at chinecheck po nila yung lugar po namin. At yung daanan po ni RD ito, kaya proper po yung mga tao ko dito sa pagganap sa checkpoint, at mga ibang police operations. Yun pong pagpapatupad po ninyo ng anti-helmet law, national law po ba yung ipinapatupad ninyo? Itong municipal ordinance lang po? Yes, national law po yan. Kasama po yan sa pinapatupad din ng LTO. So yung panikit po ay mula po sa LTO, sir? O sa LGU? Sa LGU na po yung mga panikit kasi hindi naman po kami dedicated po ng LTO at may restriction na po yung ang PNP or ang PNP personnel na mag-confisca po ng mga driver's license. Sir, balita ko meron ho ata kayong mga nahuli ngayong araw na to? Actually, nung nakarang araw pa yun, yung sa illegal gambling po, anti-illegal gambling operations at saka isang warrant. Opo. Yung other wanted persons. So yung illegal gambling po, ano pong klaseng pagsusugal yun, sir? Pusoy po yun, pusoy. Pusoy. So pag pinag-usapan po ang illegal gambling, hindi po mahalaga kung magkano yung pustahan po nila o yung tinatawag nilang mga pampalipas oras, sir, ano? Opo, basta nakapag-commit po sila ng yung nahulihan po sila sa akto na nagsusugal. Na po yan. Pwede na po silang hulihin. So yung mga nahuli, sir, nakakulong po sila o nakapag-lagak kagad sila ng kanilang piyansa? Nakapagpiyansa naman na po. Okay naman na po sila nakalabas na. Para sa kaalaman ng lahat, sir, magkano yung nila binibigay ng korte na piyansa sa kanila? Actually, kung yan, nasa 30,000. 30,000? 30,000 each. Per individual? Per individual. Malaki-laki. Kung merong motion to reduce bail, pwede pa pong bumaba yung piyansa. Malaki-laki rin pala, ano, sir, ano? At tapos yung pustahan nila, 5 piso lang. Tapos yung piyansa nila, 30,000. Ako, mag-isip-isip na yung mga nagsusugal. Sir, ano pong mga mensahe po natin para sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Anao? Ito po kung meron pong mga nangyayari sa inyong lugar, kung meron pong
mga nangyayaring krimen, hindi kaya-aya. Nandiyan po, meron na po kaming binigay na mga number. Itong programa po ni RD na interaction po sa people or sa community. Magbigay po kami ng mga contact numbers at mga cellphone numbers na kapag may emergency or may crime incident, tawagan lang po nila kami at re-responde kami anytime po at 24 hours or 24/7. Thank you po, sir.